buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Too Blind to See. Matthew 5 or 15:14, stay away from those Pharisees, Jesus says. They are like blind people leading other blind people, and all of them will fall into a ditch. Isang malaking babala mula sa Panginoon laban sa mga nagtuturo na sa pagtuturo ay nagliligaw lamang ng mga tao. The people were spiritually blind, very especially during the time of the Lord, and they were blinded by their own religious leaders. Ang ating pag-aaral, too blind to see. Masyadong pinagdidimla ng paningin, wala tuloy makita. Salamat, Panginoon, sa liwanag na nagbumula sa inyo. At salamat po dahil sa inyong pagbibigay liwanag sa aming paningin. Humihiling kami, Panginoon, ng lalo pang kaliwanagan sa aming isip at puso upang makita namin ang tunay na katuruan na ibinigay mo sa iyong anak. At ito ay maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na pakikasalamuha sa kapwa, sa inyo at maging sa aming sarili. We ask, Father, for a simple message that leads us closer to you, that brings Jesus closer to our daily lives. Teach us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. We shall be reading from Luke chapter 4, and we will begin with verse 16. Jesus went back to Nazareth, where he had been brought up, and as usual, he went to the meeting place on the Sabbath. We know that the Lord was born in Bethlehem, but afterwards they went to Egypt, and when they returned to Israel, they went back to Nazareth, where he grew up. At ang Panginoon, matapos siyang mabautismuhan, at matapos siyang gumawa ng mga himala sa ibang lugar, ay umuwi siya sa kanyang sariling bayan, Nazareth. Ang una niyang ginawa, pumunta siya sa synagogue, the local worship place, where it was traditional for people to read from Scripture. At siya ang naatasang magbasa nung siya ay pumunta dito sa synagogue. Luke 4:16-18, sa pagpapatuloy. When he stood up to read from Scriptures, he was given the book of Isaiah, the prophet. He opened it and read, "The Lord's Spirit has come to me, because he has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year the Lord has chosen." Isaiah was one of the most powerful and best-read prophets during the time of the Lord, although Isaiah lived long ago. At ang laging hinihintay ng mga Israelita ay ang pagdating ng Messiah, ng tagapagligtas. At itong verses na ito ay kanilang inaangkin na isang prophecy tungkol sa darating na tagapagligtas. Ano daw ang mga katangian ng tagapagligtas na ito? That he will tell the good news to the poor. That's why they were thinking that the coming Messiah was also an economic liberator. Sobra kasing mahirap ang mga Israelites under the royalty and also under the Roman colonial system, which added burden to the local royalty. Kaya meron silang pagdanasan na lumaya sa kanilang kahirapan at ang kanilang mga propeta na nagustuhan nila yung mga sobrang mahirap dahil natural lang, may mga social problems ang bayan. At ito tagapagligtas na ito would be sent to announce freedom for prisoners. And they were thinking that this would be prisoners who were political prisoners or colonial prisoners. So akala nila ang darating na Messiah ay mayroong
kakanyahan, katangian na political din. It was to give sight to the blind, to free everyone who suffers. Again, the context was freedom from colonialism. At sabi, this is the year that the Lord has chosen. So the Lord read prophecy, but that prophecy is exactly about Jesus. Unknown to his readers, yet that prophecy was really about him. At kung ulitin natin ang ilang bahagi ng prophecies na ito, Luke 4:18, the Lord's Spirit has come to me. Tamang-tama na si Jesus ang pinagbasa, yung binabasa niya nasa first person to me. Kung ang taong nagbabasa ay ordinaryo lamang, binabasa lang niya, pero hindi siya ang tinutukoy. Pero ito, si Jesus ang nagbabasa, at talagang dapat siya ay nagsasalita dahil tungkol sa kanya yung prophecy. And bakit natupad na yung Lord's Spirit has come to me? Because we know that after baptism, as recorded in Matthew 3:16-17, the baptism of Jesus. So Jesus was baptized, and as soon as he came out of the water, the sky opened, and he saw the Spirit of God coming down on him like a dove. Then a voice from heaven said, "This is my own dear Son, and I am pleased with him." So yung pagdating ng Spirito na sinasabi sa Isaiah, nangyari, sinabi sa Matthew 3, at kay Jesus dumapo ang Spirito na yon. Kauna-unahang pagkakataon that the Father in heaven affirmed that Jesus was his Son and that he was pleased with him. It was a fulfillment of Isaiah's prophecy, and the fulfillment happened in the person of Jesus. Again, Luke 4 verse 18, because he has chosen to tell me the good news to the poor. And this is where the difference between the expectations of Israel and the reality of Jesus' ministry would show. Because yung good news na sinasabi, Jesus would interpret that and actualize that as salvation by grace. That was the good news. As against the bad news. What was the bad news? The prevalent religious belief and tradition of his time that it was salvation by works. Na kailangan para ka maligtas, kutakot-takot ang susundin mong batas, kutakot-takot ang gagawin mo mga seremonya, mga ritual, ikaw ang magpapagod, maghihirap para ka magkaroon ng kaligtasan. Pero ang good news na binigay ni Jesus, salvation is by faith in Him, not by working, but by believing in His work. Salvation by grace. At yung tinutukoy na poor, good news of the poor, was not the economically, financially poor, but those who were poor in spirit or the religiously deprived. So ang magandang balita ay kaligtasang dahil sa pananalig at hindi pinagtatrabahuhan dahil si Jesus ang nagtrabaho para doon. At ang poor na tatanggap noon ay hindi yung economically poor, but everybody who was really religiously undernourished, they were spiritually poor. They will be enriched by the good news. The salvation is through faith in the Son of God. At sa paglilinaw pa ng kahulugan ng prophecy na ito according to the life of Jesus that interpreted and realized the prophecy, Luke 4:18, the Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, and to free everyone who suffers. Ang tinutukoy pala dito hindi political freedom, kundi spiritual freedom for the religious prisoners, the religiously blind, and those who suffer because of their religiosity. That unfolded in the ensuing ministry of Jesus. His life interpreted prophecy, his life realized prophecy, and that is the inevitable conclusion about what the prophecy meant, what happened in Jesus' life, and what he did, and what he accomplished. And just to make it clear na yun talaga ang ministry ng Panginoon, magpalaya, magpagaling, magpagaan in a spiritual way at hindi sa political way. Sa Matthew 11:28-30, Jesus states very clearly the mission of his ministry. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. As you can see,
And as we all know, Jesus did not lead any political revolution. He did not make any economic projects. He did not make any social projects that would really elevate the poor from their material poverty or liberate the people from their colonial enslavement. But what he really did was to set people free from the burdens imposed on them by the priests, by the Pharisees, by the religious leaders. So ang tinutukoy ng Panginoon na pahinga ay hindi pahinga ng katawan, kundi pahinga ng kalooban, ng espiritu, mula sa walang katapusang pagpapahirap ng religious practices na ang bunga ay guilt. Inangat ng Panginoon ang bigat ng guilt, ng bigat ng pag-uusig ng budhi sa mga tao nung inako niya ang kasalanan ng mga tao at nagpatawad siya sa lahat ng may kasalanan. Pinagaan ang buhay ng mga tao nang sila'y pinalaya sa napakaraming mga religious regulations, kahit na't kasama pa nga yung regulation of the Sabbath, na sinadya ng Panginoon na Sabbath siya naghihimala para lalong mapag-usapan that He is the Lord of the Sabbath and it's all right to do good during the Sabbath. At pinalaya niya mga tao from the very cruel laws and rules and regulations of religion, maging sa mga batas na ang mga nangangalo niya, ang nagkakasala ay babatuhin hanggang mamatay, nung hindi niya ipinabato ang babaeng nahuli sa pagkakasala, bagamat sinabihan niya, sin no more. Pinagaan ng Panginoon ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos na pinahirap ng religious system of Israel. Kaya sabi niya, my yoke is easy. If you are tired from carrying heavy burdens, meaning religious burdens and regulations, come to me, not to these priests, and I'll give you rest, not more work. Take the yoke I give you, not the yoke they give you. Put it on your shoulders and learn from me, not from them. I am gentle and humble, they are not. And you will find rest, not vexation, not condemnation, not judgment. Sabi niya, this yoke is easy to bear, and this burden is light. Bakit gumaan ang pasanin ng mga mananampalataya? Dahil ibinigay na sa krus na mabigat na pinasa ni Jesus mismo at niya lamang para tayo gumaan ang dalahin. That is the central ministry of Jesus, to give rest. At bakit ginawa yun na napakalinaw? Sapagkat pagod na pagod ang mga tao ng kanyang panahon, pinapagod sila ng kanilang religion. Hirap na hirap, tapos kulang at kulang at kulang pa rin, guilty at guilty pa rin. No-obliga tuloy silang maging mapagkunwari, mapagbalat kayo, hypocritical, because if they will show the reality of their lives, they will be judged by others, they will be stoned to death, they will be rejected. Mahirap yata magtago. At kung hindi ka man nagtatago, ang hirap mag-maintain ng isang uri ng buhay na papasa sa lahat ng mahihigpit na mga critics. Jesus set the people free from all that. At kung babalikan natin yung binasa niya sa Luke 4:19, this is the year the Lord has chosen. Matapos diyang basahin yon, Luke 4:20-21, Jesus closed the book, then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the meeting place looked straight at Jesus. Then Jesus said to them, what you have just heard me read has come true today. Abang ng abang yung mga tao kung anong closing remark niya, kung anong comment niya, matapos niyang isinara yung binabasang scripture. At sabi niya, habang ang lahat ay nakapako ang mata sa kanya, lahat ng nadinig yung binasa ko, naging totoo na ngayon mismong araw na ito. Ang tagal hinintay ng Israel na dumating yung ipinangakong tagapagligtas, ngayong sinabi ni Jesus, nangyari na ngayon mismo, inihahayag ko sa inyo, ano kaya ang reaksyon nila? Jesus announced Himself as the fulfillment of prophecy. Sinabi niya, ako ang tinutukoy dito sa prophecy. At yung napakatagal na hinintay ng panahon, ngayon na yon, ngayon mismong araw na to, ngayon to dineclare, kauna-unahang beses na sinabi ni Jesus kung sino siya, na siya ang katuparan ng hinihintay. Jesus reads, interprets, and applies Scripture.
but against tradition. Kasi ang kanyang ministry ginawa na so far, bagamat kokonti pa lang, at gagawin pa niya matapos ang event na ito, ay puro salungat sa inaasahan ng temple, ng mga priests, at maging ng nakararami sa mga mamamayan. Ano magiging reaksyon ng mga taong itong nag-assemble to pray and to read scriptures? Luke 4:22 to 24. All the people started talking about Jesus and were amazed at the wonderful things he said. They kept on asking, "Isn't he Joseph's son?" Takang-taka sila, saan kumuha ng dunong ng taong ito para magsabi ng ganyan? Hindi ba kilala natin ang tatay niya, si Joseph, carpenter lang naman? Hindi naman sila lahi ng mga propeta o mga priest? Bakit niya sinasabi ang ganitong mga bagay? Verse 23, Jesus answered, "You will certainly want to tell me this saying, 'Doctor, first make yourself well.' You will tell me to do the same things here in my own hometown that you heard I did in Capernaum. But you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown." Pinre-empt na ni Jesus, inunahan na niya yung mga tao, nababasa niya ang kanilang isip. Sabi, sigurado ang susunod yung sasabihin sa akin "Doktor, subukan mo na munang pagalingin ang sarili mo bago ka magpagaling ng iba. At hihilingin nyo rin sa akin na ulitin ko dito mga himala na ginawa ko doon sa kabilang bayan, sa Capernaum. Pero sinasabi ko sa inyo, at alam naman nating lahat, wala naman talagang propetang tinanggap at nagustuhan ng mga sarili niyang kababayan." So Jesus was already foretelling what would happen because of this declaration that he did. As we know earlier, Jesus did miraculous acts in Capernaum. He had become well known. But he preempts the rejection that he will receive from these people. Luke 4:25 to 26, to continue our main reading. Sinabi ni Jesus, "Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years, and people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath, near the city of Sidon." Sinariwa ni Jesus ang isang gunita na alam ng buong bayan, naganap dahil sobrang sakit ang hampas nitong pangyayaring ito sa kanilang bayan. Sabi niyo, natatandaan niyo nung panahon ni Elijah? Walang ulan, 3.5 taon. Natigang ang lupa, namatay lahat ng mga halaman. At kung walang halaman, walang hayop, walang pagkain, nagkaroon ng taggutom. Pero natatandaan niyo ba, sabi ni Jesus, na sa dinami-rami ng mga balo, mga babaeng namatayan na ng husband nila, sa buong Israel, isang balo lang ang pinaghimalaan ng Diyos. At hindi pa ito Israelita, isang Gentile. Ipinadala ng Diyos si Elijah sa balo sa bayan ng Zarephath na malapit sa lungsod ng Sidon. At alam natin na dahil nagpunta doon si Elijah, nagkaroon ng himala, pinakain ng Diyos itong balong ito at ang kanyang anak na bata, pati na rin si Elijah, at nakaligtas sila sa taggutom. Ano ang point dito ni Jesus? Kayo mga Israelita, ang yabang-yabang nyo, lagi nyo sinasabi yung kayo ang chosen people, mahal na mahal kayo ng Diyos, kayo ang bukod na itinatangi. Naging dahilan na tuloy ito para husgahan nyo ang ibang lahi, maging self-righteous kayo, maging ethnocentric. Pero natatandaan nyo ba, na nung nagkaroon ng taggutom, wala ni isang Israelitang balo na binless ang Panginoon at may binless na isa, outsider pa, Gentile pa. Jesus emphasizes how the Israelites were not really that blessed. Were not really as blessed as they imagined themselves to be. Yung kasi ang mito na sobra silang paborito ng Diyos, ipinaalala sa kanila ng Diyos. Naalala nyo? Wala kayong pinaghimalaan sa inyo. Yung tagalabas pa ang pinaghimalaan. It was a shocker, but true, from the very lips of Jesus. A bitter pill to swallow. Dahil simula sa araw na ito, na ang Panginoon ay tumayo at sinabi niyang siya ang personification and realization of prophecy, wala siyang gagawin kundi tuligsain ang baluktot na paniniwala ng mga Israelita, ang baluktot na misrepresentation of the priests about God the Father in heaven,
Nang ipinakilala lang nila ay napakahigpit, laging nagagalit, laging nagpaparusang Diyos, ang tao ay laging natatakot, laging nagigilty. Parang ang lahat ng kabaluktutan na ito ay dapat ituwid. Dahil kung tama na ang relihiyon nila, bakit ipapadala pa si Jesus? Ipinadala si Jesus para ituwid ang baluktot, itama ang mali, at tapunan ng liwanag ang madilim. Kaya ang tawag kay Jesus, the way. Kasi hindi way yung mga nauna. Ang tawag sa kanya ay liwanag kasi dilim yung nauna. At ang tawag sa kanya ay tagapagligtas, katotohanan, kasi yung mga nauna hindi nagliligtas at hindi totoo. Kasi kung ang lahat ng yun ay way, truth, and life na duplication naman, sayang lang ang pagod ni Jesus para mamatay pa siya, tama naman pala yung pananampalataya ng mga tao. So the very presence, the birth of Jesus, the ministry of Jesus was an indictment of the erroneous religious life of the people, led and misled by their leaders, by their priests. It was a bitter pill to swallow, but that was the medicine that Jesus brought with Him, the correction of all the errors. Ituwid ang liko, liwanagan ang madilim, pagaanin ang mabigat, itama ang mali. Magugustuhan ba yun ang pasyente? Dinagdagan pa ni Jesus, Luke 4:27, sa pagpapatuloy nung binabasa natin. During the time of the prophet Elijah, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. Sabi niya, hindi pa kayo kontento sa example na dinami-rami ng babaeng balo dito, wala namang binigyan ng pagpapala, yung outsider pa. Nung panahon naman ni Elisha, binanggit na niya si Elijah at Elisha, the two greatest prophets of the Old Testament. Nung panahon ni Elisha, sinong pinagpala ng Diyos? Sabi, sa dinami-rami ng lalaking Israelita na may ketong, isa lang ang pinagaling nung panahon na yon at hindi Israelite. Si Naaman, na taga-Syria, Gentile. Jesus emphasized how the Israelites were not really blessed as they like to believe. That they were not really as blessed as they imagined themselves to be. That they were not really that chosen. A very bitter pill. But any medical practitioner will prescribe what works, what is needed by the patient. Kinailangan kalugin, gisingin ng Israel na marami siyang kamalian na dapat ituwid. At isa doon ay ang sobrang paniniwala sa sarili, ang sobrang nilang pagkamkam sa Diyos na parang sila na lang ang mahal at anak ng Diyos. Pinatunayan ni Jesus, hindi lang kayo at hindi nyo nasosolo ang Diyos, hindi nyo na nasa franchise nyo ang Diyos. Jesus critiqued Israel's religious poverty and bankruptcy, all His ministry. Jesus showed how Israel was so spiritually lost. And Jesus exposed the failures of Jewish religiosity and spirituality. No wonder it was the Jewish leaders that wanted Him dead. In fact, sila ang nagpakana na ipapatay si Jesus. There was a great need. Correction, reconstruction of the religious system and beliefs and practice of the people. At hindi nagtipid ng mga salita si Jesus, diniretso niya kung ano talaga ang dapat maintindihan ng mga tao. He was sent as the real and only image, personification, the real and only message and messenger of God versus Israel's corrupt religious tradition. Kaya ating mababanaag sa John 1:10 and 14. The Word was in the world, but no one knew Him. Pag sinabing no one, ibig sabihin wala ni isa man sa mga naunang teacher ang talagang nakakilala kay Jesus. Although dati na siyang nandun, hindi pa siya ipinapanganak, nandun na siya. The Spirit is there, the teaching is there, pero hindi siya kinilala. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Lagi naman binabasa ng mga mananampalataya itong John 1:14 pero dinadaan-daanan lang. So subukan nating tumigil, huminto.
Sabi, si Jesus, meaning the Word, became a human being and lived with us. At nakita natin ang tunay na kaluwalhatian ng kaisa-isang anak ng Diyos. Ibig sabihin, walang ibang anak ng Diyos, siya lang. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Walang kulang, walang labis. Lahat ng dapat, kailangan at pwedeng malaman ng tao tungkol sa Ama sa Langit, ipinaalam ni Jesus sa pamamagitan niya. Therefore, siya dapat ang sukatan ng lahat-lahat. Wala ni isa man sa mga nauna sa Kanya at wala ni isa man sa mga sumunod sa Kanya pagkatapos ang pwedeng pumantay sa Kanya. Siya dapat ang panukat, siya ang standard. Kung anong itinuro niya, yun dapat ang kauna-unahang itinuturot, nangunguna, nangingibabaw sa lahat ng katuruan. Wala dapat katuruan ng sino mang nauna sa Kanya o sumunod sa Kanya pagkatapos na mangibabaw sa katuruan niya, lalo't kung kumokontra sa diwa, sa espiritu ng turo ni Jesus. Because nobody reflected the glory of the Father except Jesus. At nilinaw lalo ng Colossians 2:9, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Ang Diyos sa langit, kung pwedeng i-extract, gawing maliit na pildoras o maliit na tableta, si Jesus yun. Ang lahat-lahat ng essence ng Ama sa Langit na kay Jesus, na buhay sa katawang yon, na katawang tao, na tinirhan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama sa langit. Kaya tinatawag na siya ang Diyos Anak. So, if in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, it means nothing lived among the glories of God in the Jewish religious practice. Kinakailangan tuloy ituwid, ipadala si Jesus. Shocker to. Para sabihan mo ang isang kongregasyon na daang taon, libong taon na inuulit-ulit na binabasa yung mga verses, di naman tinatablan. Para sabihin mo sa kanila na lahat pala ng kanilang pinaniniwalaan at pinagagagawa nun ay baliwala, kaya kinailangang ipanganak ang tagapagligtas, at ililigtas pala sila hindi sa economic or political oppression na gustong-gusto nila, kundi ililigtas sila mula sa religious oppression and religious error, magugustuhan pa nila yon. Luke 4:28-29. Ituloy natin at tapusin ang kwento. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry that they got up and threw him out of town. They dragged him to the edge of the cliff on which the town was built because they wanted to throw him down from there. But Jesus slipped through the crowd and got away. What a first day of ministry. First day of preaching ministry ito ni Jesus. May naunang ibang mga araw na naghimala siya, nagpagaling, pero ngayon pa lang siya nag-preach. At ngayon pa lang niya sinabi na siya ang Messiah, siya yung hinihintay. At ipinakita niya at pinamukha sa Israel ang kanilang kasalatan, ang kakulangan, ang karukhaan ng kanilang espiritu. Pero mga pasyenteng gusto mong linisan ng sugat, ayaw mahapdian, ayaw masaktan, nagalit. Sa halip na tanggapin nila yung matagal na nilang hinihintay, hindi lang nila itinakwil, kinaladkad nila si Jesus palabas ng sinagog, kinaladkad mula sa mga lansangan ng bayan, dinala doon sa may libis, doon sa may talampas, dinala nila doon sa cliff, at ihuhulog nila para mamatay sa pagbagsak doon sa mga matatalim na bato sa baba, para matigil ang kanyang sinasabi. The people were so blind, too blind to see the real light. Jesus was right when he said, "You're going to reject me." The sad thing is that this thing happens even today. When you preach Jesus, when Jesus is preached, the real Jesus, not the Jesus of the imaginations of the people, not the Jesus that is used as a motif in religion but never really followed, but the real Jesus, the revolutionary Jesus that sets people free from religious errors and from expectations and from hardship. People then and now like to kill the message and even the messenger. Ngayon, pag nagturo ka ng unconditional love ni Jesus, magagalit sa iyo mga conservative kasi gusto nila lagi magparusa.
Pag nagturo ka ng pag-ibig ni Jesus na walang patakaran, magagalit sa iyo ang mga church boards, ang mga elders, ang mga deacons, dahil kailangan ang lahat, ang dami mga sinusunod na mga batas. Ang uso kasi sa marami ngayon ng mga Bible-based Christians, sasabihin nila sa bisita, alam mo, tanggapin mo lang si Jesus, salvation by grace. Wala ka nang gagawin pa, kasi si Jesus ang gumawa ng lahat. Solve ang mga problema mo, gagaan ang buhay mo. Yung mga pangako. Pag pumikit ka na ngayon na tinanggap mo na si Kristo at nilid ka sa prayer, pag dilat mo sabihin, ngayon, na born again ka na, heto na ang mga listahan ng marami uling bawal. Ganito na ang pwede mong isuot, ganito na ang pwedeng haba ng iyong buhok, eto na ang pwede mong kainin, ganito ka na, ganon. Bumalik ang lahat ng utos ni Moses, bumalik ang lahat ng 613 mitzvot of the Old Testament, plus dinagdagan pa ng mga inimbentong mga regulasyon ng church in the last 2,000 years. Nadagdag na yung inventong, ide-declare mo na sa church ang income mo, i-check na kung nagtatithe ka, ipupulpito ka na pag kulang ang iyong tithe, pag absent ka, hahanapin ka na sobra dahil uusig-usigin ka, kumakanta ka sa choir, hindi mo pwede maging boyfriend yung gitarista. Ang dami ng inimbento uling batas. Dumami talaga. The church has been repeating what those Jews did to Jesus. Most of the church today is much like Jesus' hearers in Nazareth. They are blinded by tradition. At kung ang mga evangelical Christians ay nagagalit sa mga tradisyon ng mga ibang religion, hindi nila napapansin. Ang dami na rin tradisyon ng mga protestante, ng mga born again, ng mga evangelicals, na wala naman sa teachings ni Jesus. Nagpapahirap ng buhay, nagtuturo sa ating magbalat kayo pag kulang ka dahil baka ka mausig, at nag-encourage sa ating maging self-righteous kung sakaling paminsan-minsan ay nakakapasa ka, ang taasan ng tingin mo sa sarili. Bumalik lang ang dati. Kaya kailangan natin uli ang Espiritu ni Jesus na magbubukas sa mga sugat na itinatago natin at lilinisin, lalagdasin ang sugat na ito, masakit man at mahabdi, para tayo gumaling. Kailangang ibalik si Jesus. We must put Jesus back to Christianity. Dahil pagtalikod ni Jesus at pag-akyat niya sa langit, nag-take over na ang mga human leaders ng church na sa raang 2,000 taon ay walang ginawa kundi magpagalingan, magbangayan, umusig sa mga may kasalanan, naulit yung ginagawa ng mga tao ng panahon ni Jesus na gustong-gusto niyang ituwid. Napakahalaga na mapag-aralan kung ano ang lesson ng encounter na ito ni Jesus with that particular synagogue. Kaya sabi ng John 1:9-11, the true light that shines on everyone was coming into the world. The Word was in the world, but no one knew Him. Though God had made the world with His Word, He came into His own, but His own nation did not welcome Him. Ang challenge, mga kapatid, is how much do we really know Jesus? How much of the teachings we always hear are really from Jesus? How much of the interpretation of Scripture passes through the standard, the frame, the love, the heart of Jesus? Yun ang dapat nating balikan. Be free from religious molds that do not conform with, in fact, that contradict the teachings of Jesus. Suriin natin kung ano mang ikinukonsider nating bawal, hindi dapat gawin, bla bla bla. Ano talagang sabi ni Jesus tungkol dyan? Ano talaga ang sasabihin ni Jesus sa mga issues ng ating panahon? Kung paano tayo nakikisalamuha sa ating kapwa, taga-church man o taga-labas. Paano tayo nakikisalamuha sa lipunan? How do we interact with society, even those outside the church? What we'll tell them, what we say to them, and how we measure them, is it based on the teachings of Jesus or the teachings of someone else? Jesus is Lord. In His name, every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord. Therefore, His teaching must prevail over any other religious teaching. Kahit matagal na nating nakasanayan, dapat nating dalhin kay Jesus at itanong sa Kanya, approve ba itong teaching na ito? Kaya tinanong siya noon, sa dinami-rami ng mga commands and laws ng Israel, ano sa palagay niyo ang pinakadakila? At wala naman si Lord na pinili doon sa mga choices eh. Sabi niya, none of the above.
Ang pinakadakila ito, love God and love others. Yan ang dapat na pinakadakila at dapat lahat dyan nakasalalay, dyan nakasabit, nakasandal, nakatungtong ang lahat ng mga sub-commandments and sub-policies ng paniniwala. Kaya sabi niya, gusto niyong makilala kayo ng mga tao na tunay ko kayong alagad? They will know that you are my disciples if you love one another. Hindi sinabing kung napakahigpit nyo sa doktrina, kung napakadogmatic ninyo, napakarami nyong policy. Sabi niya, kung maibigin kayo, yun ang pagkakakilanlan na kayo ngay aking mga alagad. Sa katunayan, pagka masyado kang relihiyoso, doon nga mahirap maging maibigin. Kasi lagi ang feeling mo, dapat mong i-protect ang Diyos sa mga kamalian. Dapat mong igiit, ipilit ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya tuloy napakarami mga relihiyosong sobrang pakialamero, sobrang judgmental, sobrang manghimasok, sobrang manghusga sa kapwa. Mahirap tuloy kasama. Hindi yun style ni Jesus, style yun ng Pharisees. Kaya nga sabi ko, suriin natin ang mga sarili. Baka naman Pharisees yung ating sinusunod. Tapos Christian ang tawag mo sa sarili mo. See the light of Jesus. Overcome the darkness of religious tradition and blindness. Open your eyes to the new and renewing, to the fresh and refreshing teachings of Jesus. Kung ang crime ng mga tao sa panahon ni Jesus, sa Old Testament time especially, tinabunan nila yung tunay na pag-ibig ng Ama, ng Jewish laws and religiosity, ang kasalanan naman ng panahon natin ngayon at nung karaang mga daang taon, libong taon, tinabunan naman ng church ang mga tunay na katuruan ni Jesus at dinagdagan, pinatungan, binalutan ng kanya-kanyang tradisyon, ng kanya-kanyang mga sekta at mga denominasyon. Hindi mo na tuloy makita at mahanap si Jesus. Dapat balikan si Jesus. Discover, rediscover, resurrect Jesus and His teachings. And this is the challenge, to put Christ back to Christianity. Huwag tayong magalit, huwag tayong magdamdam, huwag tayong ma-offend. Pag ang teachings ni Jesus, tulad ng ginawa niya nung unang araw ng kanyang public teaching na yon, ay tutuligsa sa ating mga nakasanayan, na mga paniniwala. Dumating siya para baguhin, hindi lang ang mundo, kundi ang puso ng mananampalataya. Ibig sabihin, merong dapat baguhin. Obviously, the old religious system of Israel did not do much to represent God properly and correctly. That's why He had to send His Son to correct the system. But that was 2,000 years ago. And obviously, the churches that followed afterward also have contributed to the misrepresentation of Jesus. Kaya ang dapat balikan, hindi naman mahirap balikan, nasa Gospels. Dapat magkaroon tayo ng panibagong sidhi ng interes na basahin ng Matthew, Mark, Luke, John, kung saan nando ng mga direct katuruan ni Jesus, ang kanyang buhay, ang kanyang ministry. Dapat nating salain ang lahat ng katuruan ng books of the Bible before the Gospels and after the Gospels through the life, the ministry, and the teachings of Jesus, because He is the Savior, He is our Lord, He is the Son of God, He is the true reflection of the Father. Marami namang katuruan before Jesus and after Jesus na maka-Jesus. Pero may mga katuroang hindi. Dapat suriin at kilalanin. At dapat si Jesus ang mangibabaw. Because He is our Savior. Because He is our Lord. That is the challenge to modern day believers. To find Jesus again. To go to the heart of the gospel. To go to the heart of Jesus' teaching, which really is about loving people and loving God. Beyond religiosity, above formality, and above stiffness and religious paralysis. Napakahalagang isingin muli, pukawin ang Espiritu ni Jesus na dala-dala sa atin ng banal na Espiritu sa araw ng pagtanggap natin kay Jesus. Put Christ back to the church, back to our hearts, back to our lives. At yun ang magbibigay sa atin ng kapahingahan, kapayapaan, katahimikan ng loob, at yun din ang magbubunsod at magtuturo sa ating bigyan din ng kapwa ng kapahingahan, kapayapaan, walang patakarang pagtanggap at pag-ibig, because that is what Jesus is all about. And if you find it strange, it means that you really have a lot of work to do to go back to Jesus, because that is the heart
of the Jesus doctrine. Ama namin, buhayin niyo sa aming puso ang Espiritu ng iyong anak na si Jesus. Bigyan niyo kami ng liwanag ng kaisipan para makita kung ano ang aming pinaniniwalaan at ipinaglalaban ay kay Jesus nga o sa iba. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maipamuhay namin ang mga dalisay na katuruan ni Jesus. Teach us, O Lord, to search for the pure milk of the gospel, the pure teaching of the Lord, so that we may be freed from needless work, needless vexation, needless self-promotion. Teach us to go back to the heart of the gospel of Jesus, which is love, which is restful, and which is peaceful. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid yan, lalong-lalo kung paano ipapamuhay araw-araw. Lord, sa sandali po ng katahimikan, hipuin niyo ang bawat puso, ipakita niyo kung paano namin lalong madidinig ang tinig ng iyong anak sa dinami-rami ng mga tinig na pwedeng pagpilian. Ituro mo sa amin kung paano ipamumuhay ang diwa ng pag-ibig ni Jesus. Be with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Too Blind to See.
Bakit kapag may libing, naglalakad tayo papuntang sementeryo? Meron kasi tayong konsepto nga ng timelessness. So, kung bibilisan mo naman yung libing, natapos agad. Parang goodbye agad, madali. Ayaw nga natin ng madaling goodbye, gusto natin prolonged. Eh di lalo na kung huling paalam yan at dadalhin mo na siya sa kanyang libingan, pinapatagal mo pa. Kaya kahit ang lahat may kotse, may sasakyan, maglalakad pa yan. At kung minsan, kahit na halimbawa dumaan kayo sa highway, nakakotse lahat dahil malayo ang Memorial Park, pagpasok sa gate ng libingan, magbababa ng lahat at maglalakad kasi pinapahaba mo para huwag muna kayong magkaroon ng permanent goodbye. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labisan inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapan
pag-ibig kanyang karangalan. Pagsasay sa miting pangunahan ang ating bayan. Handa na ang ating piging sa pangunahing panauhin. Tayo na kumawit, sumayaw sa pagtungin, at siya'y makapapiling. Ang kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang tigilig siya'y mapapurihan. Mag-isa kay Jesus kapatiran, ipatin ang kanyang karangalan. Pagsasay sa miting pangunahan ang ating bayan. Ating bayan. Bawat isa'y magtuwid, hindi na hapit ng pagpuri. Ang wakas ng kaaway, pista ay binawi. Ito ang lugar natin. Kay Jesus kapatiran, itaas natin ang kanyang ngalan. Sa nagkakaisang mithiin siya'y mapapurihan. Mag-isa kay Jesus kapatiran, ipatin ang kanyang karangalan. Pagsasay sa miting pangunahan ang ating bayan. Halina tayong magpista! Napakahigala at itim ng kanyang pagpapala. Sa ating pagmasidak sa nadarama, nagkakais at sama-sama. Magkita kay Jesus Pilipinas, pag-ibig sa Diyos ay maglilinas. At pinain ang hanip, pinapin ang kanyang Mag-isa kay Jesus Pilipinas, kalooban ng Diyos di ang malas. Inayat siya ang Panginoon at tagapagligtas ng Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing
aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.